Aldous, kumusta pala ang kapatid mong si Amil? Nakahanap na ba kayo ng abogado? Bumutong hininga si Aldous at tumigil sandali sa pagpapalit ng gulong ng inaayos niyang sasakyan. Naalala niya ang sitwasyon ng nakababata niyang kapatid. Alam niyang hindi dito kayang pumatay ng tao, pero umatras ang unang abogado nila sa kalagitnaan ng trial at kailangan nilang makahanap ng papalit dito. Wala pa, Anton. Naghahanap pa rin ng abogado si Inay hanggang ngayon. Sana nga makakita na kami para maasikaso agad ang kaso ni Amil. Ayoko magtagal sa kulungan ng kapatid ko, lalo na sa kondisyon niya. Tugon niya sa kasamang mekaniko. Nako, mahal pa naman ng mga abogado ngayon. Pero sana may makita kayong mababa lang sumingil. Umaasa rin ako na makakalaya ang kapatid mo. Salamat, Anton. Bumalik sa trabaho si Aldous at tinapos ang pagpapalit ng gulong. Sa kanya inayos ang makina. 5 taon na siyang mekaniko at kabisado na niya ang bawat parte ng mga sasakyan at kung ano ang unang titingnan kapag may problema yun. Ilang oras lamang ang nakalipas, muli niyang napaandar ang lumang sasakyan ng kanyang customer. Break time muna tayo, Aldous. Paanyaya ni Anton. Hinubad niya ang guantes na puno ng langis at grasa, safety goggles at cap. Saka sumunod kay Anton. Nagtungo sila sa maliit na karinderya sa tapat ng talyer at umorder ng lomi. Habang kumakain, narinig ni Aldous ang pagtunog ng cellphone sa bulsa ng kanyang blue overall uniform. Sinagot agad niya ang tawag nang makitang nanay niya ang tumatawag. Inay, nasan kayo ngayon? Nakahanap na ba kayo ng abogado? Antito pa sa bahay, anak. Pupunta pa lang ako sa legal joker firm ngayon. Pwede mo ba akong ihatid doon? Malapit lang daw yun sa Old Capitol sa Taguig. May nakapagsabi kasi sa akin na may mga abogado roon na mababa sumingil ng professional fee. Sasamahan ko na lang kayo, Nay. Hintayin niyo na lang ako riyan. Sige, anak. Pagkatapos ng break, umuwi muna si Aldous gamit ang kanyang barakong motorsiklo. 10 minuto lamang ang naging biyahe niya mula sa talyer patungo sa bahay nila. Pagdating naman doon, nagpalit lamang siya ng itim na t-shirt, maong pants at combat boots bago sila umalis patungo sa law firm. Halos kalahating oras nagmaneho si Aldous mula sa Pasay patungong law firm. Nang makarating doon ay ilang minuto pa silang naghintay bago sila papasukin sa opisina ng sadya nilang abogado. Magandang araw po, ma'am. Bati ng nanay ni Aldous para pukawin ang babaeng nakasubsob sa mesa at mukhang natutulog. Mabilis na bumalikwas ang babae. May dumikit na papel sa mukha nito na agad nitong tinanggal. Inayos nito ang dark blazer na nakasuot sa ibabaw ng plain white t-shirt at marahang sinuklay ang nakalugay na kulot at mahabang buhok na bahagyang tumatakip sa magkabila nitong pisngi. Isinuot din nito ang square eyeglasses bago tumingin sa kanila. Magandang araw po, ano pong kailangan nila? Tanong ng babae at humikab pa. Ako po si Diwata Peralta. Ilalapit ko lang po sana ang kaso ng anak kong si Amil. Sige, maupo po kayo, ma'am. Itinuro ng babae ang bakanting upuan sa harap ng mesa. Umupo roon si Aling Diwata at sinabi nito ang sitwasyon ni Amil. Nanatili namang nakatayo si Aldous habang pinagmamasdan ng abogada. Ayaw niya itong husgahan. Pero tila tamad na tamad ito habang nakaupo. Madalas din itong humihikab at parang hindi seryoso sa trabaho. Nagdadalawang isip siya kung magagawa nitong ipagtanggol ang kapatid niya sa korte. So ito pong si Amil ay 20 years old. Napadaan lang siya sa lugar ng krimen at itinuro bilang akusado sa pagkamatay ng isang babae. Ayon sa sinabi ninyo, may intellectual disability siya simula pagkabata. May pagkadili sa pag-iisip at may ilang aspeto ng kanyang mental na parang bata pa. Pero alam naman niya ang tama at mali. Isang trial na lang sana pero umatres ang abogado nyo. Tama po ba? Paniniguro ng abogada. Tama po, attorney. Sige po, ma'am. Ako na pambahala sa kaso ng anak mo. Maraming salamat po. Magkano naman po ang babayaran namin, attorney? 20,000 na po ang professional fee ko, ma'am. Kasama na po riyan ng acceptance fee at retainer para sa initial appearance at consultation. Tugon ng abogada. Napatingin si Aldous sa pangalan nitong nakaukit sa wooden nameplate. Attorney Heaven Verdugo. Sambit niya sa pangalan ng abogada. Lumingon ito sa kanya at tumingin din siya sa babae. Sigurado ka bang mailalabas mo sa kulungan ng kapatid ko? Marahan itong inayos ang salamin at napansin niyang sumeryoso ang tingin nito.
Wala sa akin ang huling desisyon, mister, kung hindi nasa husgado. Ang trabaho ko lamang ay tumayong abogado ng kapatid mo at ipagtanggol siya sa legal na proseso. Kung hindi niyo ako pagkakatiwalaan, mas mabuti pang humanap na lang kayo ng ibang abogado. Pasensya na po, attorney. Pagod lang itong anak ko. Magtitiwala po kami sa'yo. Mabilis na sabi ni Aling Diwata. Kung ganoon, tatawagan ko na lang po kayo kapag ipinagpatuloy na ang trial. Pag-aaralan ko muna ang kaso ni Amil. Tugon nito sabay hikab na naman. Okay po, attorney. Salamat uli. Aalis na po kami. Tumayo si Aling Diwata sa kahinawakan ang braso ni Aldous. Nakatingin naman ang binata sa abogada na nakasandal ngayon sa swivel chair at mukhang matutulog na ulit. Umalis na tayo, Aldous anak. Saad ng ginang. Paglabas ng opisina ni Attorney Verdugo, isang nakangiting lalaki ang sumalubong sa mag-ina. Ma'am, sir, papayuhan ko lang po kayo. Kung si Attorney Verdugo rin lang ang kukunin nyo, mas mabuti pang humanap na lang kayo ng ibang abogado. Sa loob ng firm, siya lang ang walang pang naipapanalong kaso. Sunod-sunod ang talo niya. Tamad kasi yan at palaging tulog sa opisina. Mabuti nga, hindi siya pinapatawan ng disciplinary action ng firm. Malakas kasi sa itaas, pero siya naman ang may pinakamababang professional fee rito. Kung gagastos din lang kayo, doon na kayo sa sigurado. Salamat po sa payo, sir, pero nagtitiwala po ako kay Attorney Verdugo. Sagot ni Aling Diwata bago hilahin si Aldous palabas ng gusali. Inay, wala rin akong tiwala sa abogadang yan. Parang mas mahalaga pa sa kanyang pagtulog kaysa pag-aralan ng kaso. Humanap na lang tayo ng ibang abogado. Huwag na lang siya. Mamaya niyan, siya pa ang maging dahilan ng tuluyang pagkakulong ni Amil. Aldous, wala na tayong pera pambayad sa bagong abogado. Malaki ang nagastos natin sa unang abogado ni Amil at iniwan niya tayo nang wala tayong maibigay sa kanya. Bawat tapitan ko naman, pinakamababang singil ay nasa 50,000 pesos. Acceptance fee pa lang yun. Paano pa yung iba pang gastusin? Hindi natin kakayanin yun, anak. Ibibenta ko nilang ang talyer, Nay. Aldous, anak, huwag mong gagawin yan. Malaki ang sakripisyo mo, maitayo lang ang talyer. At yan lang ang inaasahan natin ngayon. Magtiwala na lang tayo kay Attorney Verdugo. At maging handa kung ano man ang magiging hatol ng korte sa kapatid mo. Hindi na nakipagtalo si Aldous sa kanyang ina, pero hindi nawawala ang pagdududa niya sa kakayahan ni Attorney Verdugo. Sa ngayon, wala siyang magagawa kundi sumugal sa abogadang antukin. 2 linggo nakalipas, nakapagbigay na sila ng bayad kay Attorney Verdugo, pero wala pa rin silang natatanggap na kahit anong update mula rito. Habang lumilipas sa mga araw na wala itong ginagawa, mas natatagalan sa kulungan si Amil. Nang hindi makatiis, pinuntahan ito ni Aldous sa opisina, pero bigo siyang makaharap ang abogada. Sinabihan ko na kayo na pumunta kayo rito. Saad ng lalaking nagbigay ng payo sa kanila mag-ina nang makita siya nito. Si Attorney Verdugo, ilang oras lang yung pumupunta sa opisina niya. Nung nakaraan, maghapon siya sa golf course. Nung isang araw naman, nanonood lang siya ng concert sa Araneta. Ngayon, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Siguro, nagpo-food trip na naman kung saan-saan. Saan po ba siya madalas na mag-food trip, sir? Tanong niya na may paggalang. Sa tansya niya ay nasa early 40s na ang lalaki at may respeto siya sa nakatatanda sa kanya. Hanapin mo na lang sa mga kalye na nagbebenta ng street foods. Baka naroon. Mahilig yun sa ganung pagkain eh. Salamat, sir. Sandali lang. Bigyan nito nang aalis na si Aldous. May dinukot ito sa bulsa at ibinigay sa kanya. Kung kailangan mo ng bagong abogado, tawagan mo lang ako. Huwag mong kalilimutan ang pangalan ko. Attorney Jack Colorum. Kinuha na lang ni Aldous ang calling card sa lalaki bago umalis. Sinubukan rin niyang hanapin si Attorney Verdugo sa mga nadadaanan niyang street food vendor pero bigo siyang makita ito. Bumalik na lang siya sa talyer para gawin ang naiwang trabaho roon. Aldous, mabuti narito ka na. May naghahanap sa'yo. Salubong ni Anton sa kanya. Sino? Hindi ko kilala eh. Nasaan siya? Naroon sa karinderya ni Aling Elsa. Puntahan mo na at kanina pa yung naghihintay doon. Nagtungo si Aldous sa katapat na karinderya. Iniisip niya si Attorney Verdugo ang naghahanap sa kanya, pero hindi niya inaasahan ang taong makikita niya roon. Nice to see you again, Mr. Peralta. Tiimbagang nilumapit si Aldous sa lalaki. Anong ginagawa mo rito, Attorney Ramos? Seryoso niyang tanong sa abogado ng complainant sa kasong isinampa laban sa kapatid niya.
Nabalitaan ko kasi na kumuha kayo ng bagong abogado para sa kaso ng kapatid mo. Ayaw niyo pa rin bang sumuko? Bahagyang hinampas ni Aldous ang mesa na nasa harapan ng abogado bago siya pabagsak na umupo sa tapat nito. Walang kasalanan si Amil at alam mo yan, attorney. Pero hindi niyo mapatunayan sa korte ang sinasabi mong yan, Aldous. Guilty ang kapatid mo base sa mga ebidensya na inilatag ko sa korte. Huling trial na lang at hahatulan na siya sa habang buhay na pagkakakulong. Hindi ako papayag na makulong ang kapatid ko. Madiin niyang sabi. Sa palagay mo ba, matutulungan kayo ng bago niyong abogado? Hindi mo ba alam ang reputasyon ni Heaven Verdugo? Estudyante ko siya noon sa law school at palagi nasa mababang ranggo ng klase. Noon pa man, hilig na niyang matulog at tsamba lang ang pagkakapasa niya sa bar exam. Simula nang maging abogada siya, wala pa siyang may papanalong kaso. Sa tingin mo, anong laban niya sa akin? Ano bang gusto mo sabihin, attorney? Sabihin mo na dahil naaabala ng trabaho ko dahil sa'yo. Nasasayang din ang oras ko sa inyo mag-ina, Mr. Peralta. Kung umaatras na lang kayo sa kaso, wala na tayong problema. Hindi rin naman kayo mananalo. Sayang lang ang pera nyo. Labas ka na sa desisyon namin, attorney. Kung wala ka nang sasabihin, babalik na ako sa trabaho. Tumayo si Aldous para umalis nang muling magsalita ang matandang abogado. Pupunta rito si Heaven. Gusto mo bang marinig ang pag-uusapan namin? Tumingin siya sa matanda pero nakangisi lang ito. Kung pwede lang niyang bangasan ang mukha nito, ginawa na niya. Hinahabaan na lamang niya ang pasensya rito dahil ayaw niyang magkaproblema ulit ang nanay niya. Wala nang tutulong kay Amil kapag nakulong din siya. Maupo ka muna sa kabilang mesa. Sigurado naman ako na hindi ka makikilala ni Heaven kahit makita ka niya. Mahina ang memorya ng batang yun. Ewan ko ba kung bakit naging abogado pa yun. Dala ng kuryosidad, sumunod din si Aldous. Umupo siya sa kabilang lamesa, malapit sa kinauupuan nito. Maya-maya, dumating na rin ang abogadang kanina pa niya hinahanap. Tulad ng una niya itong nakita, nakalugay na naman ang kulot nitong buhok na tumatakip sa magkabila nitong pisngi. Gusot ang gray na blazer at slacks nito, pero kapansin-pansin ang suot nitong SpongeBob undershirt. Kung titingnan, hindi talaga ito mukhang abogado. Heaven, mabuti nakarating ka. Maupo ka, iha. Magiliw na bati ni Attorney Ramos. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakarating. Nakatulog po kasi ako pagkatapos kong magmukbang ng street foods. Kanina pa po ba kayo, Attorney? Naikuyom ni Aldous ang kanyang mga palad sa narinig. Sa halip na asikasuhin nito ang kaso ng kapatid niya, inuubos lamang nito ang oras sa pagmumukbang. Kararating ko lang din, iha. Bueno, totoo bang hinawakan mo ang depensa sa kasong hawak ko? Opo, Attorney, pampalipas oras. Nakakaantok kasi sa opisina at wala akong ginagawa. Mas lumiin ang pagkakakuyom ng mga kamay ni Aldous sa narinig. Hindi rito sineseryoso ang kaso ng kapatid niya at ginawa lang pampalipas oras. Sa tingin mo, may pag-asa bang manalo ang kampo mo, iha? Muling tanong ni Attorney Ramos. Kilala mo ako, Attorney. Dapat alam mo na ang sagot sa tanong na yan. Kung ganoon, wala pala akong magiging problema sa'yo. Huwag mo na akong isipin, Attorney. Hindi ako magiging tinig sa lalamunan mo. Ano ba naman ang laban ko sa'yo? Kung alam ko lang na ikaw ang kalaban ko, hindi ko na sana tinanggap ang kaso. Hindi napigilan ni Aldous ang sarili. Tumayo siya at lumapit sa dalawang abogado. Nagpupuyos ang dibdib niya dahil pinaglalaroan ng mga ito ang kaso ng kapatid niya. Hindi normal ang pag-iisip ni Amil, pero nagdudusa ito sa kulungan ngayon. Sa isiping yon, umusbong ang galit sa dibdib niya. Peste naman, attorney. Dapat ibinalik mo na lang ang pera namin para nakahanap kami ng ibang abogado. Hindi yung pinapaasa mo kami sa wala. Malakas niyang sabi. Nagastos ko na yung pera sa golf at concert. Teka, sino ka nga ulit? Nalilitong tanong ni Heaven. Nagpuyos ang dibdib ni Aldous. Ginastos nito ang pera nila sa walang kabuluhan na bagay. Excuse me, mauuna na akong umalis, iha. Paalam ni Attorney Ramos. Tinapik pa nito ang balikat ni Aldous sa kabumulong. Good luck sa kaso ng kapatid mo, Mr. Peralta. Sa inis ni Aldous, pinagbalingan niya si Heaven. Mahigpit niya itong hinawakan sa braso at hindi na niya pinansin ang pagniwi nito sa sakit. Hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Yung kahuli-hulihan nilang pag-asa, mukhang mapupunta pa sa wala. Ibalik mo ang pera namin, Atty. Verdugo. Ibalik mo! Aray, bitiwan mo ako. Kung hindi, kakasuhan talaga kita. Sige, kasuhan mo ako. Ipakulong mo ako. Ibalik mo lang ang pera namin.
Para yun sa kapatid ko, attorney. Kung kapalit ng paglaya niya ang pagkakakulong ko, gagawin ko. Hindi siya nababagay sa kulungan. Ano pa bang magagawa mo? Bukas na ang huling trial at bukas niyo rin malalaman kung anong kapalaran ng kapatid mo. Wala ka nang pagpipilian kundi tanggapin na ako pa rin ang kasama niya sa korte bukas. Bitiwan mo na ako. Nagugutom ako. Malakas niyang binitiwan ang braso ni Heaven. Tumama ang kamay nito sa gilid ng mesa at halatang nasaktan ito sa ginawa niya. May kurot ng konsensya sa dibdib niya pero binaliwala niya yon. Nauunahan na siya ng galit at panandali ang naglaho ang pagiging gentleman sa kanya. Sana makatulog ka na mahimbing sa ginawa mo sa amin, attorney. Galit niyang sabi dala na rin ng sama ng loob. Ilibre mo muna ako ng pagkain bago ka umalis, mister. Mukhang masarap ang lomi dito, nakakagutom. Napamaang na lang si Aldous. May gana pa talaga itong magpalibre sa kanya pagkatapos ng ginawa nitong pagwalda sa pera nila. Scammer, Heaven pa naman ang pangalan mo pero manliloko ka naman pala. Galit niyang sabi bago ito talikuran. Bumalik si Aldous sa talyer. Pilit niyang itinuon ng atensyon sa trabaho. Pero binabagabag pa rin siya ng sitwasyon ni Amil. Gusto niyang ibenta ang talyer para kumuha ng bagong abogado. Ngunit wala siyang mahahanap na buyer ng ganitong oras. Pasado 4:00 na at nakaschedule na rin ang final trial bukas. Boss, pakiayos naman tong kadena ng motor ko. Naputol eh. Saad na bagong dating na lalaking customer na kumuha sa atensyon ni Aldous. Sige boss, uunahin ko na yan. Sinimulan agad ni Aldous ang pag-aayos sa kadena ng motor nito. Mabilis naman niyang natapos yun at nakapagbayad na rin ang lalaki. Ngunit napansin niyang hindi pa ito umaalis at nakatanaw lamang sa karinderya. Boss, masarap ang lomi sa karinderyang yan. Kung gusto mong kumain, pumunta ka na para hindi ka maubusan. Salamat boss. Saad nito. Akala ni Aldous aalis na ang lalaki. Ngunit lumayo lang ito sa talyer at nanatiling nakatingin sa karinderya. Hinayaan niya lang ito. Pero napansin niyang nagtago ito sa likod ng poste. Pagtingin niya sa karinderya, lumabas na roon si Attorney Verdugo, pero nakamasid pa rin ng lalaki. Binabantayan ba niya si Attorney? Paminsan-minsan niyang tinitingnan ang lalaki habang patuloy siya sa trabaho. Ilang sandali lang, nagtaka siya nang tumingin ito sa direksyon ng talyer niya. Napansin niya yata ako. Bulong niya. Sinong nakapansin sa'yo, mister? Ay putya! Napatras sa gulat si Aldous nang nasa tabi na niya si Heaven. Halos dumikit ang pisngi nito sa pisngi niya, habang sinisilip din ang direksyong tinitingnan niya. Masyadong natuon ang pansin niya sa trabaho at pagmamasid sa lalaki, at hindi niya napansin ang paglapit nito. Paano ka nakarating dito? Gulat niyang tanong. Siyempre naglakad, hindi naman ako pwedeng gumapang. Ang init kaya ng kalsada, tapos ang dumi pa. Pilosopo nitong tugon. Kung narito ka para mga scam ulit, umalis ka na. Wala akong pera. May matutulugan ba rito? Makikitulog sana ako. Tanong na naman ito na parang walang narinig. Bakit dito ka makikitulog? Wala ka bang bahay? Umuwi ka na lang at maghanda sa trial bukas ni Amil. Baka magkaroon ng himala at manalo ka. Mamaya na ako uuwi kapag magsasara na kayo. Hanggang 6:00 lang ang talyer at 5:45 na. 30 minutes na lang magsasara na kami. Tugon niya. Kung dati-rati umaabot siya ng madaling araw sa talyer, pero simula nang lumabas ng gabi si Amil para puntahan siya, mas maaga na siyang nagsasara. Yun ang naging dahilan para mapagbintangan ito sa krimeng hindi nito ginawa. Sige, 30 minutes muna akong tatambay rito. Naglibot si Heaven sa loob ng talyer at nakita nito ang 2 upuan na plastik. Pinagtabi nito yon at pinagkasya ang sarili sa paghiga. Abogada ka ba talaga o pulubi? Bakit dito ka tatambay? Hindi ka man natatakot na may gagawin ako masama sa'yo? Hindi ka naman masamang tao at ganun din ang kapatid mo. Ilang beses ko lang siyang ginalaw sa kulungan. Close na agad kami. Malay mo maging close rin tayo. Sagot nito na nakapikit. Imposible ang sinasabi mo. Binaling nito ang ulo sa direksyon niya at bahagyang idinilat ang isang mata. Alin ang imposible? Yung magiging close tayo? Yung magiging close kayo ng kapatid ko. Kami lang ni nanay ang pinagkakatiwalaan niya. At hindi siya nagtitiwala o nakikipagkaibigan sa kahit na sino. Mailap siya sa ibang tao. Okay. Muli itong umayos ng higa at pumikit. Kung ganon, may pag-asa pala na maging close tayo. Wala akong sinasabing ganyan, attorney. Teka, seryoso ka ba na matutulog ka dyan? Umuwi ka na lang. Mamaya na lang. 30 minutes lang ako rito. Huwag mo nang ipagkait sa akin.
May laban pa ako bukas at kailangan ko ng lakas. Napabuntong hininga na lamang si Aldous. Malabong mapaalis niya si Heaven dahil mukhang nakatulog agad ito. Ipinagpatuloy na lamang niya ang trabaho at sinabihan ang mga kasama niyang mekaniko na wag istorbohin ng dalaga. Pagdating ng 6:00, magsasara na si Aldous pero mahimbing pa rin natutulog si Heaven sa upuan. Lumapit siya rito at marahang sinipa ang paa ng bangko para gisingin ito. Hoy, gumising ka na. Magsasara na ako. Nagulat si Aldous nang bigla na lamang umupo si Heaven. Kuya ni Amil na masungit, may daan ba sa likod nitong talyer na pwede kong daanan palabas? Tanong nito na parang hindi naman talaga natutulog. Pati sa pagtulog, nascam mo rin ako, attorney. Dumaan ka na lang dito sa harapan. Ang laki ng daan dito kung saan-saan mo pa gustong dumaan. May tinatakasan ka ba, ha? Ngumisi si Heaven na parang pinigyayabang nito ang maputi at pantay-pantay ng ngipin. Oo, may tinataguan kasi akong utang. Wala pa akong pambayad eh. Hide and seek muna kami ng inutangan ko. Lintik naman talaga. Napakamalas naman namin, Ninay, at ikaw pang nakuha naming abogado. Scammer na, baon pa sa utang. Hindi ko na problema yun. Umalis ka na at magsasara na ako. Hinawakan niya ito sa braso at hinila palabas ng talyer. Sandali lang, mister. Masakit pa yung braso ko sa ginawa mo kanina. Magpapasa talaga yan sa higpit ng hawak mo. Bakit pa kasi ang sungit mo? Hindi niya pinansin ang reklamo ni Heaven. Saka lang niya ito binitiwan nang nasa gilid na sila ng kalsada. Humanap ka ng ibang tambayan. Wag sa... Naudlot ang sasabihin ni Aldous nang mapansin niyang humaharurot ng motorsiklo ng lalaki kanina at tinutumok nito si Heaven. Shit! Umiwas na, attorney! Hinablot niya sa braso si Heaven at hinila palapit sa kanya. Magkasabay pa silang napaigik nang tumama ang mga katawan nila sa isa't isa. Akala ko bodyguard mo yun. Bakit parang gusto kanyang patayin? Tanong niya habang nakatingin sa papalayong motorsiklo. Nang hindi sumagot si Heaven, tumingin siya rito. Natigilan siya nang yakap-yakap niya ito at parang gulat din ang dalaga habang nakatingin sa kanya. Sorry. Mabilis niya itong binitiwan at bahagyang dumistansya. Umiling si Heaven sa kabumuntong hininga. Hindi talaga ako tumatakas sa utang at iniiwasan ko lang ang lalaking yun. Kanina pa niya ako sinusundan. At ngayon, alam ko ng pakay niya. Ang mapahamak ako. Bakit niya gagawin yun? May kasalanan ka ba sa kanya? Natahimik sandali si Heaven habang nakatingin sa kanya, saka ito muling nagsalita. Wala, pero gusto niya masigurado na wala siyang tinik sa lalamunan. Ha? Sinong tinutukoy mo? Okay na yung wala kang alam, dahil kapag marami ka nalalaman, baka ikapahamak mo pa yon. Seryoso at makahulugan itong sabi bago tumalikod. Sandali lang, attorney. Anong ibig mong sabihin? Tuloy-tuloy ito sa paglalakad at hindi na nag-abalang sagutin ang tanong niya. Tingnan mo to. Muntik na siyang mabangga kanina pero naglakad lang na parang walang nangyari. Sinundan niya ng tingin si Heaven hanggang makasakay ito ng taxi bago siya nagsara ng talyer at umuwi. Kinabukasan, magkasamang nagtungo sa korte ang mag-inang Aldous at Diwata. Halata ang kaba sa ginang at nanatili naman ang seryosong ekspresyon sa binata. Kinakabahan man pero tinatagan ni Aldous ang loob kahit may ideya na siya sa kahahantungan ng trial. Hindi na siya umaasang maipapanalo ni Heaven ng kaso pagkatapos ng mga narinig niya kahapon. Ilang sandali pa'y nasa loob na sila ng courtroom at umupo sa ikalawang hanay ng mga upuan mula sa unahan. Sa harap, naroon ng babaeng hukom na nakatitig sa abogado at magkabilang partido. Sa kanan, nakaupo ang complainant kasama si Atty. Ramos, habang sa kaliwa naman, naroroon si Amil, ngunit wala pa si Heaven. Nasaan ang abogado ng akusadong partido? Tanong ng judge. Walang maisagot ang mag-inang Aldous at Diwata dahil wala silang ideya kung nasaan si Heaven. She has been late for about 10 minutes for the scheduled trial. If she does not appear within 2 minutes, I will issue a default judgment based on the evidence presented to the court. Kinamayan agad ni Atty. Ramos ang kliyente nito, samantalang napaiyak na lamang si Aling Diwata sa posibilidad na hindi makalaya ang anak na si Amil. Habang si Aldous naman ay nagpupuyos ang dibdib sa galit. Tuluyan na talaga silang na-scam ni Heaven. Sa gitna ng magkahalong reaksyon at emosyon ng magkabilang partido, biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Heaven. Pawis na pawis at bitbit ang sandals. Madumi rin ang puti nitong blazer at puting slacks. I apologize for being late, Your Honor. The taxi I was in had engine trouble, which left me no choice but to run. Hinihingal nitong sabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Napanatag ang damdamin ni Aldous nang makita si Heaven. May kung anong nagdidikta sa kanya na magtiwala sa dalaga. Isang pruweba na hindi talaga ito scammer dahil katumbas na ng ibinayad nila ang pagpapakita nito sa korte ngayon. Very well, let's proceed to the trial. Saad ng judge. Isinuot ni Heaven ng sandals bago naglakad patungo sa pwesto nito. Sandali pa itong tumingin sa direksyon nila bago lumapit kay Amil. Ate Heaven. Masayang bati ni Amil na hindi inaasahan ni Aldous. Tumayo ang kapatid niya na parang gusto nitong yakapin ng dalaga, pero halatang nahihiya ito. Hindi niya akalain na totoo ang sinabi ni Heaven na close na ito kay Amil. Hello Amil, behave ka lang ha. Sunod-sunod na tumango si Amil at nakangiti namang ginulo ni Heaven ang buhok nito bago bumalik sa pagkakaupo. Aldous, tama bang nakikita ko? Malapit ang kapatid mo kay Attorney Heaven. Imposibleng nakuha niya agad ng loob ni Amil sa loob lamang ng 2 linggo. Hindi makapaniwalang sabi ni Aling Diwata. Nagtataka rin ako, Nay. Pero sana maganda ang resulta ng pagkakalapit nilang dalawa. Nakatingin si Aldous sa pwesto ng kapatid niya at ni Heaven. Inilinis ng dalaga ang manggas ng blazer nito, saka itinali pa itaas ang kulot na buhok. Ngayon nakikita na niya ang kabuoang mukha nito na walang suot na salamin at hindi niya maalis ang tingin dito. Maganda pala to. Your Honor, I respectfully request permission to submit evidence in support of my defense. This will serve to clarify the matters already presented in this trial. Panimula at sabi ni Heaven sa judge habang hawak ang isang USB. Umusbong ang pag-asa sa puso ni Aldous nang pahintulutan ito ng hukom. Napatingin din siya kay Attorney Ramos na mukhang nagulat at hindi mapakali sa inuupuan. Mukha rin itong kinakabahan sa anumang ipapakita ng dalaga. The court has received the submitted evidence and marked this USB as Exhibit D1 for identification. Defense may proceed with their presentation. Pahintulot ng judge pagkatapos tingnan ng ebidensyang ibinigay ni Heaven. Nakipag-fist bump pa si Heaven kay Amil bago tumayo sa unahan. Kalmado lang ang babae pero kapansin-pansin ang pagiging seryoso. Walang bahid ng kahit na anong pagkaantok sa mga mata nito at nakafocus lamang sa gagawin. For the record, I am presenting excerpts from the sworn statements of the witnesses, Your Honor. Kinuha ni Heaven ang presentation clicker at lumabas sa projector ang naka-highlight na dokumento. Ayon kay Mr. Greg Andurao, isang barangay police, nakita niya ba ng alas 9 ng gabi si Mr. Amil Peralta. Lumabas daw ito ng eskinita kung saan natagpuan ang katawan ng biktimang sinisla ni Roger. Ayon naman kay Mrs. Alila Mendez, isang street vendor, nakita niya rin bandang alas 10 ng gabi si Mr. Peralta kung saan siya nakapwesto. Sa lugar na to may masarap na street foods at personal kong pinuntahan yun para kumain. Kumunot ang noon ni Aldo sa sinabi ni Heaven. Napansin pa niyang tumawa si Attorney Ramos at umiiling. Sa tingin pa lang nito, mukhang minamaliit na nito si Heaven. Nagpatuloy naman ang abogada sa sinasabi. Habang kumakain, pasimple kong tinitingnan ang lugar. Napag-alaman kong nasa kabilang kalsada lang ng crime scene ang pwesto ni Mrs. Mendez. Sa statement pa lamang nila, mayroon ng discrepancy sa oras. Your Honor, imposible pong manatili ron ng isang oras si Mr. Peralta kung gumawa siya ng krimen. Napatango naman si Aldous bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Heaven. Napakalinaw nitong magsalita at gumagana ang isip niya na para bang siya ang gumawa ng investigasyon. Nagsalita muli si Heaven. Your Honor, ayon kay Police Sergeant Canon Abuela, rumespondeng pulisya bandang alas 11 ng gabi at siya mismo ang nakakita sa kutsilyong ginamit sa krimen. Ipinakita ni Heaven sa projector ang larawan ng kutsilyo. Sa kutsilyong yan nakita raw ang fingerprints ni Mr. Amil Peralta. Base na rin sa testimonya ni Mr. Abuela. Ayon naman sa autopsy report na inihanda ni Dr. Jo Marie Gonzalez, ang medical legal officer ng PNP, ang sanhiro ng pagkamatay ng biktima ay malalim na saksak sa kanang bahagi ng tiyan. Iisa lang ang napansin ko sa mga statements ng witness. Ito ay pawang mga teorya lamang at wala sa kanila ang aktual na nakakita sa krimen. Habang ipinapaliwanag ni Heaven ang nilalaman ng mga dokumento, biglang tumayo si Attorney Ramos. Objection, Your Honor! Madiin itong sambit. Itinaas ng hukom ang kamay at sandaling pinatigil si Heaven. State your objection, Attorney Ramos. The witnesses' statement are not based on theory. They were present at the scene where the crime occurred, Your Honor. Sumingit si Heaven. Ngunit walang sino man sa kanilang nagsabi na nakita nila mismo ang aktual na pagpatay ng aking kliyente sa biktima. Lahat ng aking binanggit ay batay lamang sa mga pahayag ng inyong mga saksi, Attorney Ramos.
Bumaling ito sa hukom. Your Honor, iniisa-isa ko po ang mga pahayag na ito upang ipakita ang hindi pagkakatugma ng mga salaysay ng mga witnesses. Matapang na paliwanag ni Heaven. Hindi agad nakapagsalita si Atty. Ramos, dala na rin ng tumataas na emosyon. Mahahalata ang galit nitong ekspresyon habang nakatingin kay Heaven. Objection overruled. You may proceed again, Atty. Verdugo. Saad ng judge. Tumaas ang pag-asa ni Aldo sa daloy ng trial. Lalo pat mukhang nahanap ni Heaven ang butas sa mga statement ng witness mula sa kabilang partido. Now, the evidence against my client is based on hearsay. I also wonder why no CCTV footage from the area was presented. The reason given was that the cameras had been broken and non-functional for quite some time. Pagpapatuloy ni Heaven. Your Honor, upon my investigation, the reason the cameras were broken is... Pinindot ni Heaven ang clicker. Napasinghap ang mga tao nang lumabas sa projector ang larawan ng testigong barangay police habang isa-isa nitong sinisira ang CCTV. It's because they were intentionally destroyed at exactly 9:30 p.m. on the same day of the crime. Objection, Your Honor. Mariing sabi ni Atty. Ramos. Objection noted, but you will be heard later, Atty. Ramos. Continue, Atty. Verdugo. Hudyat ulit ng judge kay Heaven. Thank you, Your Honor. I will keep this brief and focus on clearing my client's name. Humarap si Heaven kay Amil at inihagis ang clicker dito. Nasalo naman yun ni Amil ng kaliwang kamay. Amil, ihagis mo ulit pabalik sa akin yan. Sabi ni Heaven na ginawa naman ni Amil. Nagtataka si Aldo sa ginawang yun ni Heaven. Mukhang naglalaro lamang ang dalawa, pero naunawaan niya ang dahilan nito nang muling magsalita ang dalaga. Your Honor, kung mapapansin niyo po, si Amil ay kaliwete. Tulad ng nakita niyo kung paano niya saluhin ng clicker. Pero ang sugat ng biktima ay nasa kanang bahagi ng katawan na nagdudulot ng pagdududa kung si Amil nga bang gumawa ng sugat na yun. Ayon sa autopsy, isang malalim na kutsilyo ang sanhi ng pinsala at malalim ang pagkakabaon ng patalim. Nakalagay din sa report na double-edged ang ginamit sa pagpatay. Gayunpaman, ang sandatang nakolekta ay hindi sapat ang talas upang makapagsaksak ng nakamamatay. At single-edged lamang ito kung nasaan ng fingerprints ni Amil. Maraming butas sa mga salaysay at tila hindi ito lubusang naimbestigahan ng naunang abogado. Sandaling tumigil si Heaven para ilipat ulit ang mga ebidensyang pinapakita sa projector. Your Honor, ito po ang huling ebidensyang hawak ko, ang nilalaman ng sinira nilang CCTV. Nagplay ang isang video kung saan dumaan sa eskinita si Amil. May pinulot ito sa isang tabi, pero itinapon din agad. Malinaw na yun ang kutsilyong nasa larawan mula sa kampo ni Atty. Ramos. Pagkatapos, may isang lalaki ang pumasok sa mismong eskinita at ilang sandali lang, lumabas ulit ito na puno ng dugo ang damit. Balisa ito at hindi alam kung saan pupunta. Hanggang sumakay ito sa isang itim na sasakyan. This footage clearly proves my client's innocence. He was merely a passerby at that time, on his way to his brother's workplace. This man, ibinalik ni Heaven ang video at tumigil yun sa mukha ng lalaki. Sa una, malabo yun, pero unti-unti rin luminaw. Must be investigated by the police. He's the main suspect behind Miss Rogers' death. That will be all, Your Honor. Any objection? Tanong ng judge sa panig ni Atty. Ramos. Malakas ang laban ng mga ipinakita at sinabi ni Heaven, ngunit hindi pa rin maiwasang kabahan ni Aldous habang hinihintay ang sagot ng matandang abogado. Kung makikipaglaban pa ito, maaaring tumagal ang kaso at manatiling nakakulong si Amil hanggang sa lumabas ang hatol. No, Your Honor. Sagot ni Atty. Ramos. Sandaling tumango ang hukom. The court will take a brief recess to review the newly presented evidence. Wika nito bago pansamantalang itinigil ang pagdinig. Pagbalik ng korte, mas lalong bumigat ang katahimikan sa loob ng silid. Mas lumakas ang kabog sa dibdib ni Aldous nang muling magsalita ang judge. The court has reviewed the evidence presented, including the sworn statements and the footage introduced by the defense. After careful consideration, sandali pa itong tumigil na nagpalakas sa tensyon ng mga nasa courtroom. Napansin naman ni Aldous na kalmado pa rin si Heaven at nagawa pa nitong humikab. Parang bored na bored sa nangyayari sa kaloob ng korte. Nagpatuloy ang judge sa pagsasalita. The court finds the defendant, Mr. Amir Peralta, not guilty of the charges filed against him. This case is hereby closed. Namalayan na lamang ni Aldous na halos maglupasay sa pag-iyak ang nanay niya dahil sa sobrang tuwa. Inilalayan niya ito saka sila lumapit kay Heaven at Amil.
Kaagad nitong niyakap si Amil habang siya naman ay nakatingin sa dalaga. Thank you, attorney. Pasensya na sa mga nasabi at ginawa ko kahapon. Nagkamali ako na hinusgahan agad kita. Pagpapakumbaba niya rito. Malamlam ang mga mata ni Heaven nang tumingin sa kanya. Namangha pa siya na mapagmasdan ang mukha nito sa malapitan. Makinis ang kutis ng dalaga na parabang natural na nagliliwanag sa ilalim ng ilaw. Ang mga kilay nito ay parang iginuhit ng mga magaling na pintor at matangos ang ilong na bumagay sa hugis puso nitong mga labi. Hindi niya akalain na may itinatagong ang ganda ang abogadang antukin. Trabaho kong siguraduhin na makakalaya ang mga inosente, mister. At yung tungkol sa kahapon, sinadya ko talagang sabihin ng mga yon at inaasahan ko rin ang reaksyon mo. Mukha lang akong walang pakialam sa kaso dahil nagawa ko pang mag-golf, manood ng concert at magmukbang. Kailangan kong gawin ng mga yon para maging panatag si Atty. Ramos, lalo ba't pinabamatayan niya ang mga kilos ko. Kumilos ako na parang walang pakialam at hindi niya natunugan ang plano ko. Hindi siya nakapaghanda ng counter-argument sa mga ipinakita kong ebidensya na naging pagkatalo nila. Paliwanag ni Heaven. Humanga si Aldo sa naging taktika nito. Walang duda na matalino ito kahit antukin. Totoo talaga ang kasabihan na don't judge a book by its cover. At isa ito sa patunay na hindi dapat hinuhusgahan agad. Maganda ang dalaga, hindi lang talaga mahilig mag-ayos. Atty. Verdugo. Napalingon sina Aldo at Heaven nang marinig ang boses ni Atty. Ramos. Madilim ang itsura nitong lumapit sa kanila. Congratulations on your first ever win, Heaven. At ako pa talagang tinalo mo. May pleasure, attorney. Congratulations din sa una mong pagkatalo. Tugon ng dalaga. Tumalim ang tingin ng matanda kay Heaven. Bali wala naman sa dalaga ang galit nitong ekspresyon. Nagtagumpay ka mapalayang akusado. Pero tandaan mo, Heaven, hindi pa tapos ang laban. May bagay kang ibinunyag sa korte na hindi nararapat. Huwag ka sanang magsisisi kapag napahama ka. Kinabahan si Aldo sa narinig, pero taliwas sa reaksyon ni Heaven. Ngumiti lamang ito at hindi nagpatinag sa makahulugang pananalita ni Atty. Ramos. Wala akong pagsisisihan, attorney. Ginawa ko lang ang nararapat. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Magdidiwang pa kasi kami ng pagkapanalo namin. Isang makahulugang tingin at ngisi ang iniwan ni Atty. Ramos bago umalis. Samantalang si Heaven naman ay hindi sinasadyang mapasandal kay Aldous na kumuha sa atensyon ng binata. Kaagad niya itong hinawakan sa balikat at bewang. Ayos ka lang ba, attorney? Tanong niya nang mapansing nakapikit ang dalaga. Ilang gabi na akong walang tulog para pag-aralan ng kaso ng hindi natutunugan ni Atty. Ramos. Hindi ko na talaga kakayanin ang antok ko ngayon. Matutulog muna ako. Pagkasabi niyon, tuluyan itong bumagsak sa kanya. Binuhat ni Aldous ang dalaga at hinayaan itong sumandal sa dibdib niya. Pero napansin niya ang nangingitim nitong braso. Shit, ano nangyari sa'yo, attorney? Kinakabahan niyang sabi. Walang sinayang na sandali si Aldous. Nagpaalam siya sa ina at kapatid at nagmamadaling lumabas ng courtroom habang buhat si Heaven. Sa labas, kinuha niya ang motorsiklo at isinakay ang dalaga sa unahan. Nakaalalay ang isang braso niya rito habang ang isa'y nasa handgrip ng motor. Hirap man sa pagmamaneho, nagawa niya itong dalhin sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Samantala, magaan ang pakiramdam ni Heaven ng magising. Malambot ang kinahihigaan niya at wala siyang nararamdamang pagkangalay. Likas na sa kanya ang pagiging antukin at madalas siyang umidlip habang nakasubsob sa mesa o nakaupo sa bangko. Pero kakaiba ngayon ang pakiramdam niya. Parang nakumpleto ang tulog niya at may bagong lakas ang katawan niya. Paging Dr. Montes, please proceed to the emergency room immediately. Biglang napamulat ng mga mata si Heaven nang marinig ang boses sa intercom system. The heck? Bakit nasa ospital ako? Bulalas niya nang mapagtantong nasa ospital talaga siya. Nilibot niya ang tingin sa paligid at napako ang mga mata niya sa lalaking nakaupo sa monoblock chair malapit sa kinahihigaan niya. Magkakrus ang dalawa nitong braso sa tapat ng dibdib at bahagyang magkahiwalay ang mga hita habang natutulog. Kilala niya ang lalaki. Ito ang kapatid ni Amil na si Aldous. Sa nakuha niyang impormasyon tungkol sa pamilya ni Amil, 8 taon ang tanda ni Aldous sa kapatid at 3 taon naman ang tanda nito sa kanya. Mekaniko ang pangunahing hanap buhay ng binata at dati itong mixed martial arts fighter. Ginagamit nito ang kita sa mga kompetisyon para suportahan ng nanay at kapatid simula na mag-asawa ng iba ang tatay nito. At nang makaipon, nagtayo na lamang ito ng sariling talyer at tumigil sa delikadong sports. Bakit siya kasama ko dito?
Pabulong niyang tanong. Naalala ni Heaven ang huling tagpo sa courtroom. Sinabi naman niyang matutulog lamang siya para hindi mag-isip ang mga ito na may masamang nangyari sa kanya. Pero ang ending, dinala pa rin pala siya sa ospital. Nag-alala ba siya sa akin? Sambit niya habang nakatingin sa natutulog na lalaki. Habang tumatagal ang titig ni Heaven kay Aldous, hindi niya maiwasang baybayin ang bawat detalye ng mukha at pangangatawan nito. May maikli itong buhok na bumagay sa moreno nitong kulay. Katamtaman ng kapal ng kilay, matangos ang ilong, manipis ang labi at matigas ang panga. Unti-unting bumaba ang tingin niya sa malapad nitong dibdib. Bagamat may suot na puting polo, bahagyang nakabukas naman ang mga butones niyon at bumabakat ang kalamnan sa itim na sandong pang-ilalim. Halata ring fit at toned ang mga braso at yan nito, na parang sinadyang mag-flex ng muscle sa posisyon nito ngayon. Mahahaba rin ang bias ni Aldous na humahapit sa itim na pantalon. Hindi na yun nakapagtataka dahil higit sa 6 na talampakan ang taas nito. Napaka-perpekto nitong tingnan mula ulo hanggang paa. Maging ang combat boots nito ay hindi nakalagpas sa paningin niya. Ang laki naman. Saan niya habang nakatingin sa sapatos ni Aldous? Alin ang malaki, attorney? Umangat ang tingin ni Heaven sa mukha ni Aldous nang magsalita ito. Akala ko ba ako ang scammer? Marunong ka rin pala mag-scam na natutulog ka. Naramdaman ko may nakatingin sa akin, kaya nagising ako. Pinagmamasdan mo ba ako, attorney? Namilog ang mga mata ni Heaven, pero hindi siya aamin. Hindi napatingin lang ako sa'yo nang magising ako. Siguro mga 2 seconds lang. Teka, ikaw ba nagdala sa akin dito sa ospital? Oo, nag-aalala kasi ako sa'yo. Maayos naman pakiramdam mo? Tanong ni Aldous, bahagyang natigilan si Heaven. Kung ganoon, tama ang iniisip niya. Nag-aalala talaga si Aldous sa kanya. Wala naman akong sakit. Ito lang ang braso ko masakit. Ang higpit kasi ng hawak mo rito kahapon. Pumasa tuloy. Saan niya saka ipinakita rito ang pasa sa braso niya? Pasensya na sa ginawa kong yun. Masakit pa ba? Bahagyang ginalaw ni Heaven ang kamay niya. Wala na siyang nararamdamang kirot doon. Hindi tulad kahapon na namaga pa ang braso niya. May kaunti pa, tugon niya. Tumayo si Aldous at kinuha nito ang puting towel sa mesa ng paanan ng kama. Saka nilagyan ng ilang piraso ng yelo. Lumapit ito sa kanya at naupo sa gilid ng kama. Humingi ako ng yelo sa nurse station kanina para dampian tong pasa sa braso mo habang natutulog ka. Natunaw na yung iba pero may natira pa naman. Saan ba na rito masakit? Hinawakan ni Aldous ang kamay ni Heaven at marahang dinampi ang puting towel sa braso ng dalaga. Nakatingin lang siya sa lalaki at halata ang pagtataka sa itsura niya. Bakit nabait mo yata ngayon, kuya ni Amin? Ang lambing pa ng boses mo. Anong meron sa'yo? Aldous ang pangalan ko, attorney. Pinagsisisihan ko na hinusgahan kita agad, attorney. Utang ko sa'yo ang paglaya ng kapatid ko. Kung may magagawa lang ako para makabawi, sabihin mo lang at gagawin ko. Bayad ang trabaho ko kaya wala kang utang sa akin, Aldous. Ginawa ko lang ang nararapat at yun ay mapawalang sala si Amil. Inosente siya at hindi nararapat na makulong. Nagigilty ako sa pasamo, attorney. Ako ang dahilan kung bakit meron ka niyan. Tumingin ito sa kanya na puno ng pagsisisi sa mga mata. Nailang naman siya at agad na binawi ang kamay ng binata. Okay na ako, walang masakit dyan. Lalabas na ako sa ospital na to. Nagmamadali siyang bumaba sa kama para umalis, pero pinigilan siya ni Aldous. Marahan siya nitong hinila pabalik at iniupo sa kama. Ayusin ko lang ang release paper mo, attorney. Ha? Bakit ba? Wala naman akong sakit at natulog lang dito. Pina-admit kita rito dahil sa pasa mo. Hintayin mo lang ako rito. Sandali lang to at babalik din ako. Nakalabas na ng sirid si Aldous bago pa nakapag-react si Heaven. Seriously? Dinala niya ako sa ospital dahil lang sa pasa ko? Kakaiba rin pala ang isang yun. Mali rin pala ang first impression ko sa kanya. Akala ko hindi siya gentleman. Pero sweet naman pala. Siguro nga frustrated lang siya kahapon dahil sa kaso ni Amin. Napangiti si Heaven, pero hindi na niya hinintay ang pagbalik ni Aldous sa silid. Umalis na siya nang walang paalam at umuwi sa bahay niya. Pagka-uwi, humugot ng malalim na hininga si Heaven. Hinintay muna niyang umalis ang sinakyan niyang taxi, saka siya humarap sa mataas na gate ng bahay nila. Ito na naman tayo, bulong niya. Tumikhim siya kasunod ng malalim na paghinga. Ngumiti siya sa harap ng gate bago kumanta na may kasamang sayaw. May 3 bibe akong nakita,
Mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Pagkatapos ng huling kwak, kwak, bumukas na rin ang gate. Otomatiko rin yung sumarado pagpasok niya. Baguhin mo ng password ng bahay natin, Hel. Ang weird kapag may nakakita sa akin na sumasayaw at kumakanta ng 3 bibe. Marami naman password na pwedeng gamitin, yun pa talagang ginamit mo. Reklamo niya sa kapatid na lalaki nang makita niya ito sa salas. Hindi nila alam kung bakit heaven and hell ang trip ng magulang nila na ipangalan sa kanilang magkapatid. Password lang naman ang reklamo niya sa tech genius niyang kapatid. Malaki rin ang naitutulong nito sa mga kasong hinahawakan niya, gaya ng pagkuha ng video mula sa sirang CCTV na ipinakita niya sa korte. Nagawa nitong i-reconstruct yun gamit ang mga datos na otomatikong na-upload sa isang satellite-linked server bago tuluyang masira ang kamera. May malaki itong computer lab sa bahay nila na dati ring ginagamit ng daddy nila na isang freelance cybersecurity consultant. Gayunpaman, sinasadya niyang magpatalo sa mga kaso kapag nalaman niyang guilty ang kliyente niya. Inosente lamang ang pinagtatanggol niya at hindi ang mga kriminal. Yun ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang naging pagkatalo niya at unang beses lamang siyang nanalo sa kaso ni Amil. Masaya maging bata, Heaven. Mag-enjoy ka na lang sa pagsayaw at pagganda. Saan ka pala natulog at ngayon ka lang umuwi? Kanina pang 2:00 natapos ang trial 7:45 na, baka hindi mo alam. Tugon nito na hindi man lang inaalis ang mata sa hawak na laptop. Katabi niyo ng isang cup noodles na mukhang kauubos lang ng laman. Hindi ko talaga alam. Hindi ko naman tinignan ng oras eh. Sa ospital ako natulog at matutulog na ulit ako ngayon. Pilosopo niyang tugon. Tingnan mo muna to, Heaven. Lumapit siya sa kapatid saka sumilip sa screen ng laptop nito. Nakita niyang nakadisplay roon ang larawan ng suspect sa kasong naipanalo niya kanina. Anong meron dyan? Siya si George Clavio, anak sa labas ni Atty. Ramos, pero nililihim ni Atty. Ang pagkatao niya. Malayong kamag-anak naman niya ang unang abogado ni Mr. Peralta. Pinagkaisahan nila ang kawawang si Amil para makalusot si George sa krimen. Pero nung hawakan mo ang kaso, nabulilyaso ang plano nila. May hawak siyang gang at malakas ang loob niyang makakalusot sa kahit na anong kaso dahil sa ama niya. Bakit itinago mo sa akin ang tungkol dyan, Hel? Eh di sana isang depensa na lang ang ginawa ko kanina para sabay-sabay silang nakulong ngayon. Loko ka talaga. Inis niyang sabi sa kabinatukan ng kapatid. Aray ko, Heaven. Dinadaan mo ko palagi sa pagiging panganay mo. Heaven pa naman ang pangalan mo pero mapanakit ka. Isusumbong talaga kita kina mami at daddy. Nakanguso nitong sabi. Che, hindi mo sila makokontak ngayon. Nagbabakasyon sila sa Antarctica kasama ang mga penguin. Mahirap ang signal doon, puro yelo. I have my ways. Maisumbong lang kita. Tumigil ka nga. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Wala ka nang kinalaman sa kasong to, Heaven. Desisyon na ng pamilya ni Miss Roger kung magsasampa ulit ng kaso laban kay George. Problemahin mo na lang kapag ikaw ang kinuha nilang abogado. Marahang napatango si Heaven dahil may punto naman ang kapatid niya. Sa bagay, tama ka. Labas na ako sa problema nila dahil nalutos na ang kasong hawak ko. Sige, matutulog na ako. May isa pa akong ipapakita sa'yo. Muling sabi ni Hel na nagpatigil kay Heaven. Nanatili siya sa likuran nito habang hinihintay ang gusto nitong ipakita sa kanya. Ganoon na lamang ang gulat niya nang lumabas ang slideshow ng mga larawan nila ni Aldo sa screen ng laptop nito. What the heck, Hel? Paano mo nakuha mga yan? Iba't ibang kuha yon mula sa courtroom habang buhat siya ng lalaki. Sa motorsiklo habang maingat siya nitong inaalalayan habang nagmamaneho. Sa ospital kung saan dinadampian nito ng towel ang pasa sa braso niya habang natutulog siya. Hanggang sa magkatabi silang nakaupo sa kama at nakatingin sa isa't isa. Meron pang larawan sa harap ng talyer habang nakayakap ito sa kanya. Hanggat may satellite sa orbit, makikita ko ang kahit na anong bagay. Nakangisi nitong tugon na parang ipinagmamalaki sa kanya ang abilidad nito bilang tech genius. Huwag na huwag mo yung ipapakita kay na mommy at daddy. Masasaktan ka talaga sa akin, Hel. Babala niya rito. Natatakot talaga siyang maling sa kahit na sinong lalaki ngayon. Kahit noon, patago siyang nagnonobyo para hindi malaman ng mga magulang niya. Sa oras na malaman ng mga to, baka ipakasalagad siya. Mabuti na labang hindi pa tech genius si Hel noon, kaya wala itong pang-blackmail sa kanya. Nawalan rin siya ng interes sa pakikipagnobyo ng mag-aral ng law. Nakatuon na siya sa klase kahit madalas ay natutulog lang naman siya. Pero mas nawalan siya ng oras sa love life nang maging abogado na siya.
Collection lang to, Heaven. Nakangisi nitong sabi bago tumayo, hawak ang laptop at balat ng cup noodles. Collection o pang-blackmail sa akin? Both. Pero ang totoo, naipadala ko na to kay mommy at daddy. Makikita nila to kapag nagkasignal ang phone nila. Sa oras na umuwi sila mula sa bakasyon, hihikayatin ko silang ipakasal ka kay Alodos Peralta nang wala nang mananakit sa akin dito sa bahay. Hindi pa man nakakapag-react si Heaven. Kumaripas na ng takbo si Hel papasok sa silid nito. Nakakainis ka talaga, Hel. Inis niyang sigaw. Overacting pa naman ng parents niya pagdating sa love life nilang magkapatid. Malabong maniwala ang mga ito na hindi sila magkasintahan ni Aldous kapag sinabi niya ang totoo. Nag-aalalang ekspresyon pa lamang ng lalaki, mukha na silang magjowa. Mawala sana ang phone ni mommy at daddy para hindi nila makita ang larawan namin ni Aldous. Bumuntong hininga si Heaven bago pumasok sa silid niya. Kinabukasan, nagtaka si Heaven nang nakangiti siyang sinalubong ni Atty. Colorum. Nawirduhan siya sa kilos ng abogado. Hindi naman siya nito pinapansin sa tuwing nagkakasalubong sila. Congratulations, Atty. Verdugo. Dahil sa pagkapanalo mo, nagkaroon ako ng kliyente ngayon. Hulaan mo kung sino. Pilit nang umiti si Heaven. Mas matagal ito sa law firm kaysa sa kanya, pero ngayon pa lamang ito nagkaroon ng hahawakan ng kaso. Sa pagkakaalam niya, palagi itong nagse-sales talk sa kliyente ng ibang abogado para lumipat dito. Pero bigo pa rin itong magkakliyente. Mabuti may nabola ito ngayon. Kung siya laging talo sa kaso, ito naman, laging bokya. Wala akong maisip kung sino. Sino bang kliyente mo, Atty. Colorum? Ang pamilya ni Miss Lenny Roger. Katunayan, ikaw ang hinahanap nila kanina dahil nagsampa sila ng kaso laban sa suspect. Pero dahil late kang pumasok, ako na lang ang nag-offer ng serbisyo ko. Ayun, nagkasundo naman kami na ako ang hahawak sa kaso ng anak nila at ibibigay ko nararapat na hustisya para kay Miss Roger. Buo ang loob nitong sabi. Good luck sa iyo, attorney. Siguradong makakaharap mo si Atty. Ramos sa korte niyan. Kung natalo mo si Atty. Ramos, matatalo ko rin siya. May tiwala ako sa kakayahan ko. Ito ang una kong kliyente at hindi ko sila bibiguin. Tipid nang umiti si Heaven. Hindi naman siya sabik na magkaroon ng kliyente. At okay lang sa kanya na kinuha nito ang kaso ni Miss Roger. Maganda yan. Pagbutihan mo at huwag ka magpapatalo. Siyempre, ako pa. Sige, good luck ulit. Pupunta na ako sa opisina ko. Paalam niya at tumango lang ito. Pagpasok ni Heaven sa opisina, nabagot agad siya at inaantok. Pabagsak siyang umupo sa swivel chair at sumubsob sa kanyang mesa. Ilang sandali lang nakatulog na siya. Walang ideya si Heaven kung gaano katagal siyang nakatulog, pero nagising siya nang may narinig siyang nagsalita. Atty. Verdugo. Bumalikwas si Heaven sa kaumayos ng upo. Ano pong kailangan? Oh, Aldous, anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang makita ang binata. Hindi na naman napigilan ni Heaven na pagmasdan si Aldous. Mas lalong nagbigay diin sa ganda ng katawan nito ang suot na army green t-shirt na nakatuck-in sa itim nitong pantalon. Ang ibaba naman ng pantalon ay nakapasok sa pares ng combat boots. Nagpadala si inay ng pagkain bilang pasasalamat. Tugon ng binata. Ipinatong nito sa mesa niya ang bag na naglalaman ng pagkain. Salamat dito, Aldous. Kinuha ni Heaven ang bag saka binuksan. Nalanghap agad niya ang aroma ng pagkain na nagpakalma sa kanyang sikmura. Cup noodles lamang ang almusal niya kanina. Hindi siya nagluto at mas lalong hindi rin nagluluto si Hel. Wala naman silang katulong sa bahay kahit kaya nilang kumuha. Mas gusto ng mga magulang nila na maging responsable silang magkapatid at matutunan ang mga gawaing bahay. Mukhang masarap to ah. Inilatag ni Heaven ng mga pagkain sa mesa. Simpleng putahe lamang yon tulad ng pansit bihon na nag-uumapaw ang toppings, lumpiang Shanghai at fried chicken. Mainit pa yon at mukhang bagong luto, kaya nilantakan na niya ang pagkain. Unang subo pa lang ng pansit, napapikit na siya sa sarap. Hindi naman umaalis si Aldous at parang natutuwa itong pagmasdan ang reaksyon niya. Oh my God, pakisabi sa nanay mo mahal ko na siya. Panalong-panalo tong luto niya, Aldous. Naluluha niyang sabi na para bang napakatagal na niyang hindi kumakain. Mahinang tumawa ang binata at ang swabe ng tawa nito sa pandinig niya. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang sunod-sunod niyang pagsubo. Lumulobo na ang mga pisngi niya nang muling nagsalita ang lalaki. Ako nagluto niyan, si inay lamang ang nagbalot. Namilog ang mga mata ni Heaven sa gulat. Nasorpresa siya na may ganitong talent si Aldous. Ang swerte ng mapapangasawa nito. Dahil naranasan niya ang struggle sa pagluluto. Hindi niya mabigyan ng compliment ang binata dahil puno ang bibig niya.
Nag-thumbs up na lamang siya habang may ekspresyon na gustong-gusto niya ang mga iniluto nito. Bakit nga pala hindi mo ko hinintay kagabi sa ospital, attorney? Wala ka nang bumalik ako sa silid mo. Inubos muna ni Heaven ang laman ng bibig niya bago nagsalita. Pasensya na, Aldous. Kailangan ko na kasing umuwi. Walang kasama sa bahay ang kapatid ko. Katwiran niya kahit hindi naman kailangan ni Hel ng kasama. Makakaya na nung protektahan ng sarili. Wala lang talaga siyang maisip na idadahilan. Nakakaramdam siya ng guilt kung bakit hindi siya nagpaalam ng maayos kagabi bago umalis. Ayos lang, nag-alala lang ako nang hindi kita makita. Naisip kong nainip ka na at umalis. Paano, magpapaalam na ako. Dinala ko lang talaga ang mga pagkain sa'yo. Sige, salamat ulit sa pagkain, Aldous. Wala ka naman, Heaven. Pinigilan niya ang pagngiti at inilabas lamang niya yon nang makaalis si Aldous. Ang sabi ng pagkakasabi niya sa pangalan ko. Ang ganda ng boses. Papuri niya sa baritono nitong boses na parang DJ sa radyo. Kapag nakita ni Hel ang reaksyon ko kay Aldous, may pang-blackmail na naman sa akin ng mokong na yon. Pinigil ni Heaven ang ulo para alisin sa isip ang epal niyang kapatid. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pag-ubos ng pagkain. Pakiramdam niya, hindi makukumpleto ang araw niya kapag wala ang niluto ni Aldous. Samantala, hindi mawala ang ngiti ni Aldous nang makabalik sa talyer. Maaga siyang namalengke kanina at ipinagluto si Heaven. Worth it naman ang ginawa niya dahil nagustuhan ng dalaga ang mga iniluto niya. Ang ganda ng ngiti natin ngayon ah. May maganda bang nangyari sa lakad mo? Tanong ni Anton na may kasamang panunokso. Nagustuhan ni attorney ang mga pagkain dinala ko sa kanya. Simula na ba yan ang panliligaw mo? Hindi ko nililigawan si Attorney Verdugo, Anton. Nagpapasalamat lang ako sa tulong na ginawa niya. Walang ibang ibig sabihin ng pagdadala ko ng pagkain sa kanya. Pero may ibig sabihin niyang ngiti mo. Tinamaan ka kay Attorney Antukin, no? Simula kasi nang makita mo siya sa harapan ng korte, hubanga ka na sa kanya. Hindi ko naman siya nakita pero base sa kwento mo, mukhang magaling talaga siyang abogado. Kahit sinong lalaki, mahuhulog sa ganong katangian ng isang babae, lalo pat maganda rin si attorney. Hindi na ako magtataka na mahulog ka sa kanya. Napawi ang ngiti sa labi ni Aldous at sandali siyang napaisip. Pabalik-balik sa alaala niya ang katangiang yun ni Heaven. At yun pa rin ang nakikita niya sa dalaga kahit sa loob ng opisina nito. Mukha pa rin itong tamad na nakasubsob sa mesa. Pero hindi mawawala sa isip niya ang galing na ipinakita nito sa korte. May kakaiba itong katangian kapag nasa loob na ng courtroom. Siguro may posibilidad talaga na mahulog ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung mahuhulog din siya sa akin. Mas mahalaga pa yata kay attorney ang matulog kaysa magnobyo. Ipakita mo sa kanya ang karismang taglay ng isang Aldous Peralta. Ewan ko lang kung hindi siya mahulog sa'yo. Dalhan mo araw-araw ng pagkain at ako nang bahala sa talyer kapag wala ka. Alang-alang sa love life mo, magsasakripisyo ako. Panahon na para isipin mo naman ang sarili mo. Hindi porke nagkanobya o nag-asawa ka, pababayaan mo na ang pamilya mo. Pwede mo pa rin silang tulungan kahit may asawa ka na. Tingnan mo ko, 2 ng anak, pero nasa poder naming mag-asawa ang mga magulang ni Mrs. Bilang isang mabuting anak, hindi natatapos ang pagtulong sa magulang. Siyempre, isipin mo rin ang sarili mo. Kailangan mo rin magkapamilya. Salamat sa payo, Anton. Bumalik na tayo sa trabaho. Sabihan mo palang ibang mekaniko, inom tayo sa Tagayan sa kanto pagkatapos ng trabaho. Sagot ko. Iba talaga ang epekto ni attorney sa'yo, Aldous. Ang tagal na nating magkasama pero ngayon ka lang manlilibre. In love ka na yata, brother. Tumawa lang si Aldous saka tinapik sa balikat si Anton. Hindi niya talaga ugaling manlibre, pero minsan lang naman at nasa mood siya. Pasasalamat na rin sa 8 mekaniko na sinasamahan siya sa kanyang negosyo. Pagsara ng talyer, pumunta na sila sa Tagayan sa kanto, isang tindahan sa lugar nila na may mesa sa tabing kalsada para sa mga gustong uminom. Malapit lang yun sa talyer at literal na nasa mismong kanto talaga. Umorder ng isang kahon na beer si Aldous, mani, sisig at chicharon naman ang para sa pulutan. Ilang saglit lang ay masaya na silang nagiinuman habang nagkukwentuhan. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan, isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanila. Nasa 10 ang mga ito at mukhang hindi inuman ang sadya kundi gulo. Hoy, ang ingay nyo ah. Manahimik nga kayo. Nakakarindi mga boses nyo. Maangas na sabi ng isa sa mga lalaki. Pasensya na mga boss. Normal lang talaga rito ang maingay lalo na kapag nagiinuman. Mukhang bago lang kayo sa lugar namin ah. Gusto nyo bang makipag-inuman sa amin? Magalang na sabi ni Aldous.
Hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip, tumingin ito sa mga kasama sa katubango. Tila naging hudyat yun para sumugod ng mga to. Bilang isang dating MMA fighter, hindi na bago kay Aldous ang pakikipaglaban. Isang hakbang pa lamang ng mga kalaban, nabasa na niya ang galaw ng mga to. Umiwas siya sa unang suntok sabay salubong ng low kick sa tuhod ng umatake na nagpabagsak dito sa semento. Gusto niyo pala ng gulo ha? Sige, pagbibigyan ko kayo. Tumayo si Aldous at handang salubungin ang mga kalaban. Tatlo agad ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Tinamaan niya ng siko ang una sa panga. Saka hinila ang pangalawa papasok at ginawang panangga laban sa kasamang may hawak na bote. Umalingaw-ngaw ang pagkabasag ng bote nang tumama ito sa likod ng nahila niya. Itinulak ni Aldous ang lalaki pabagsak sa semento at nagpakawala ng jab na tumama sa ilong ng kalabang may hawak ng basag na bote. Sa gilid ng paningin niya, napansin niya ang isa pang papalapit mula sa likuran. May hawak din itong bote na ihahampas sa kanya. Mabilis siyang umikot at sinipa ang pulso ng kalaban hanggang mabitawan nito ang bote. Saka sumunod ang isa pang ikot na sipa diretso sa dibdib nito. Hindi pa man nagtatagal ang laban, marami nang napabagsak si Aldous. Mga boss, kung ayaw niyo sa ingay namin, pwede naman kayong umalis at huwag kaming istorbohin. Seryoso niyang sabi sa mga ito. Nakita ni Aldous sa mga lalaki ang pagdadalawang isip sumugod. Pero nang humakbang siya palapit, biglang tumakbo ang mga ito. Grabe, idol na talaga kita, Aldous. Proud na sabi ni Anton na hindi man lamang umalis sa pagkakaupo. Ngumiti lang si Aldous bago bumalik sa upuan niya. Alam ni Anton ang dati niyang trabaho, kaya panatag itong makakaya niyang harapin ang mga lalaki kahit mag-isa lang siya. Idol ko na rin siya. Natigilan si Aldous nang marinig ang boses ng babae sa dulong lamesa na medyo may kadiliman. Pinasingkit niya ang mga mata para makita ito ng maayos. Pamilyar ang boses nito, pero natatakpan ng malaking hoodie ang mukha ng babae. Saka pa lamang niya ito nakilala nang inalis nito ang hoodie sa ulo. Attorney Verdugo. Kaagad na tumayo si Aldous sa kanilapitan si Heaven. Tinokso pa siya ni Anton, pero hindi niya ito pinansin. Umupo siya sa bakanting upuan sa mesa ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? May bago ka bang kaso? Wala, palagi talaga ako tumatambay rito. Actually, pangatlong beses ko na rito ngayong linggo. Hindi ko alam na palagi ka rito, attorney. Masarap uminom dito at binabalikan ko talaga. Sabi nito bago itinaas ang bote ng flavored San Mig Light. May kasama ka ba? Baka malasing ka at makatulog dito. Madami pa namang loko-loko rito tulad ng grupong yun kanina. Umuwi naman ako kapag inaantok na. Walang mahanap na salita si Aldous para patuloy silang mag-usap ni Heaven. Tila may kung anong dumaan sa pagitan nila at bigla na lamang silang tumahimik at nakatingin sa isa't isa. Aldous, baka matunaw si attorney. Kantiw ni Anton mula sa kabilang mesa. Marahan siyang tumawa nang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Patuloy lang ito sa pag-inom, pero nakatuon din ang paningin sa kanya. Magkano gastos mo sa gas mula sa talyer papunta sa legal joker firm? Tanong ni Heaven pagkaubos ng iniinom nito. Maliit lang, bakit mo na itanong? Muli nitong isinuot ang hoodie ng jacket sa ulo at bahagyang yumuko na tila sinadya nitong takpan ng muka. Kung okay lang, gusto kong matikman ang luto mo araw-araw. Pero kung nakakaabala sa'yo, wag na lang. Mahina lamang ang pagkakasabi ni Heaven, pero parang kay lakas niyon sa pandinig ni Aldous. Unti-unting sumilay ang malawak ng ngiti sa labi ng binata. Tila nagalak din ang puso niya sa hiling nito. Sure, no problem. Dadalhan kita ng pagkain sa opisina mo. Inangat ni Heaven ang tingin sa kanya at nasilayan niya ang magandang ngiti sa labi nito. Thank you, Aldous. Magbabayad na lang ako sa mga lulutuin mo. Sabihin mo lang kung magkano. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangan magbayad. I insist. Pagpupumilit ni Heaven. Nawala ang ngiti ni Aldous at seryoso niyang tiningnan ng dalaga. I won't cook for you if you keep insisting on paying. Okay, at least nag-offer ako. Ikaw na ang tumanggi kaya hindi na ako magpupumilit. Pabor din yun sa akin dahil makakatipid ako. Tumayo si Heaven kaya nataranta ring tumayo si Aldous. Saan ka pupunta? Tanong niya. Uuwi na. Nasabi ko na dapat ko sabihin sa'yo. At saka inaantok na rin ako. 3 boteng sandig na kasi naubos ko. Nasaan ang sasakyan mo? Wala, nag-commute lang ako. Hindi ako nagmamaneho kasi inaabutan ako ng antok sa daan. Ayoko namang maaksidente kaya palagi ako nagko-commute. Ihahatid na kita. Presinta niya saka hinawakan sa pulsuhan si Heaven. Marahan niya itong hinila patungo sa kanyang motor. Anton, mauuna na ako sa inyo. Ihahatid ko lang si attorney. Pahiram din ng helmet mo ah.
Sabi niya sa kaibigan. Kunin mo lang dyan, nakasabit sa motor ko. Isinuot muna ni Aldous ang sarili niyang helmet kay Heaven bago niya kinuha ang helmet ni Anton at isinuot. Ihahatid mo pa talaga ako? Baka hanapin ka ni Amin at puntahan ka na naman sa trabaho mo. Alam ni inay na gagabihin ako ngayon. Sinabihan din namin si Amil na wag lalabas kapag gabi na. Halika na. Teka, alam mo ba kung saan ako nakatira? Hindi eh. Saan bang bahay mo? Sa 17 Subdivision sa Taguig. Hindi na nagulat si Aldous na nakatira sa ganoong klase ng subdivision si Heaven. Halata naman na nagmula ito sa mayamang pamilya kahit hindi ito pala ayos at palaging inaantok. Okay, copy. Alam ko papunta ron. Sakay na. Magkasunod silang sumakay sa motorsiklo. Bumusina pa si Aldous sa mga kasama bilang paalam sa mga ito. Habang nasa daan, napapansin ni Aldous na parang nawawala ng balanse si Heaven sa likuran niya. Dala ng pag-aalala, itinigil niya ang motor sa gilid ng kalsada. Heaven, huwag ka munang matutulog, baka mahulog ka. Naalimpungatan naman si Heaven. Narinig pa niya ang paghikab nito sa loob ng helmet. May sinasabi ka ba, Aldous? Hindi ko kasi narinig eh. Ang sabi ko, huwag ka matulog at baka mahulog ka. Pilitin mo munang wag pumikit hanggang makarating tayo sa bahay mo. Sige, pipilitin ko. Hindi pa rin panatag si Aldous na hindi makakatulog si Heaven. Sa sobrang antukin ng dalaga, paniguradong makakatulog na naman to. Para makasigurado, hinubad niya suot na jacket bago ipinulupot kay Heaven. Lumapit ka sa akin, attorney. Kung hindi mo mapigilan ng antok, sumandal ka sa likuran ko. Dumikit ang dibdib ng dalaga sa likuran niya nang lumapit ito sa kanya. Itinali naman niya ang manggas ng jacket sa kanyang baywang bago muling paandarin ang motor. Maraan siyang nagmaneho para na rin sa kaligtasan ni Heaven na nakatulog ulit sa biyahe. Pagkarating sa 17 Subdivision, muli niyang ginising ang dalaga. Mabilis naman itong nagising at itinuro kung saan ang bahay nito. Isang modernong 3-story house yon na may malaking gate. Malawak din yon at malayo sa iba pang mga bahay. Salamat sa paghatid, Aldous. Pwede mo na akong iwan dito. Saad ni Heaven pagkababa ng motorsiklo. Pumasok ka na, hindi ako aalis hanggat nasa labas ka pa. Napakamot sa ulo si Heaven at bahagyang ngumiti. Tumingin ito sa gate bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Kasi may password sa gate namin, bawal malaman ng kahit sino. Ganun ba? Hindi na lang ako titingin. Umiwas ng tingin si Aldous at tumingin sa malayo, pero muling nakiusap si Heaven. Takpan mo na rin ang tenga mo at huwag kang titingin sa akin. Tahimik na sumunod si Aldous at tinakpan ang magkabilang tenga. Ngunit kahit may takip, narinig pa rin niya ang boses ni Heaven. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa, siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak. Napangiti si Aldous sa pagkanta ng dalaga. Natutokso siyang tumingin pero hindi niya ginawa. Ayaw niyang magalit ito kapag hindi niya sinunod ang pakiusap nito. Maya-maya lang naramdaman niya ang pagtapik sa balikat niya. Pagtingin niya sa dalaga, nakangiti na naman ito sa kanya. Okay na, salamat ulit sa paghatid. Papasok na ako sa loob. Paalam nito. Alright, good night. See you tomorrow, Heaven. Hinintay muna niyang makapasok ng bahay si Heaven bago siya nagmaneho pa uwi. Nang mga sumunod na araw, tinupad ni Aldous ang pangako kay Heaven. Maaga siyang namamalengke at nagluluto bago dalhin sa opisina nito ang pagkain. Hindi naman siya nabibigo sa reaksyon ng dalaga dahil nagustuhan nito ang mga iniluluto niya. Minsan nag-aabang pa ito sa pagdating niya at nakangiti itong sumasalubong sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging hobby na niya ang pagluluto para sa dalaga. May araw din na isinasama niya si Amil sa opisina nito dahil gustong makita ng kapatid niya si Heaven at madalas din silang nagsasalo sa pagkain na dinadala niya. Eksaktong 1 buwan na palaging ganoon ang routine nila. Mas nakilala at napalapit na sila sa isa't isa. Nalaman din niya mula kay Heaven na pamilya nito ang may-ari ng legal joker firm. Isa ring abogada ang mommy nito at kasalukuyang humahawak ng law firm. Ang masasabi lang talaga niya ay antukin ng dalaga at parang hindi na yun mababago dito. Tulad ngayon, ilang minuto pa lang pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, inaantok na ulit ito. Dito ka mo matutulog sa opisina mo, attorney? Yeah, wala naman akong kasong hawak ngayon. Bihira din ang kliyenteng kumukuha sa akin. Narito na kasi si mommy at siya na nagbibigay ng trabaho sa mga abogado. Hindi pa naman niya ako binibigyan sa ngayon, kaya marami akong oras para matulog. Tipid nitong sagot. Huwag ka munang matulog kung busog ka pa. Magpalipas ka muna kahit 30 minuto bago matulog.
Hindi naman ako literal na natutulog. Umiidlip lang ako. Pero aware pa rin ako sa paligid ko. Mabilis din akong magising kapag may tao. Katwiran nito saka pumikit. Marahang nilikom ni Aldous ang pinaglagyan ng dala niyang pagkain. Iniiwasan niyang maglikha ng ingay para hindi maistorbo ang dalaga. Pero biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Atty. Colorum at malakas na nagsalita. Atty. Verdugo, kailangan kong tulong mo. Pinagbantaan ako ni Atty. Ramos na kapag hindi ako umatras sa kaso, may mangyayari sa pamilya ko. Palagi rin ako sinusundan ng grupo ng mga lalaki at ilang beses na nila akong pinagtangkaang banggain. Anong gagawin ko? Problemado nitong sabi. Gustong takpan ni Aldous ang bibig ng abogado pero nakikita niya ang pangamba at takot sa itsura nito. Hinarap naman ito ni Heaven at kalmadong nagsalita ang dalaga. Ang una mong gawin ay kumalma, Atty. Colorum. Kapag kalmado ka na, maiisip mo na ang kailangan mong gawin. Abogado ka, alam mo ang dapat na gawin sa sitwasyon mo ngayon. Tandaan mo, huwag kang magpapatalo at magpapadala sa takot. Kung maangas sila, gamitin mo naman ang utak. Dahan-dahang bumuntong hininga ang abogado. Tila pinapalakas nito ang sarili, hanggang mawala na ang bakas ng takot sa mukha nito. Salamat, Atty. Verdugo. Pasensya na kung naistorbo ko kayo ng boyfriend mo. Magpapaalam na ako. Paumanhin ito saka lumabas ng opisina. Nagkatinginan sina Aldous at Heaven. Tila pareho ang tumatakbo sa isip nilang dalawa dahil sa sinabi ni Atty. Colorum na magkasintahan sila. Masaya siyang marinig yun, pero iniisip niya rin ang reputasyon ng dalaga. Anak ito ng may-ari ng law firm at nakakahiya sa mommy nito kung pinag-uusapan ito ng mga katrabaho dahil sa kanya. Heaven, hindi yata maganda kung palagi akong pumupunta rito. Napagkamalan pa tayong magkasintahan ng katrabaho mo. Baka pinag-uusapan ka nila kapag nakatalikod ka. Ayoko may masabi silang masama tungkol sa'yo, lalo pat mekaniko lang ako. Nagkaroon ng agam-agam sa dibdib ni Aldous. Kung dati hindi yun pumapasok sa isip niya, pero ngayon bigla niyang naisip na magkaiba ang mundong ginagalawan nila ni Heaven. Wala siyang naririnig na kahit na ano mula sa dalaga. Hindi rin ito pinaparamdam na magkalayo ang pamumuhay nila. Sa mga nagdaang araw, masasabi niyang mabuti silang magkaibigan. Gayunpaman, kailangan niyang tanggapin na hanggang doon lamang silang dalawa. May problema ba sa pagiging mekaniko mo, Aldous? Seryoso nitong tanong. Kinabahan si Aldous dahil nakikita niya ngayon kay Heaven ang itsura nito kapag nasa courtroom. Wala naman, marangal to at pinagmamalaki ko. Yun naman pala eh, bakit iisipin mo ang sinasabi ng ibang tao? Mas mahalaga bang iniisip nila kaysa iniisip ko? Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit parang gusto mong lumayo sa akin? Nasasaktan itong tanong. Nasaktan din si Aldous nang makita ang sakit sa mga mata ni Heaven. Wala siyang ideya na ganito na siya kahalaga para sa dalaga. Hindi naman sa ganun, Heaven. Siguro mas maganda kung hindi ako palaging pumupunta rito para... Bahala ka. Desisyon mo naman yan eh. Umalis ka na, matutulog ako. Pagputol nito sa paliwanag niya, pinihit pa nito ang swivel chair patalikod sa kanya. Sandali niya itong pinagmasdan at nang wala na itong plano makipag-usap, nagpaalam na rin siya. Alis na ako. Mabigat ang mga hakbang ni Aldous nang lumabas sa opisina ni Heaven. Nakokonsensya siya sa mga binitiwang salita, pero yun ang sa tingin niya ay makabubuti para sa dalaga. Aalis na ang mekanikong jowa ni Atty. Verdugo. Alam kasi niyang mahilig kumain si attorney kaya dinaan niya sa pagkain ng panliligaw. Napahinto sa paglalakad si Aldous nang marinig ang sinabi ng isang lalaki. Lumingon siya sa direksyon nito, pero ngumisi lang ito. Tinamaan ka, no? Naka-jackpot ka kasi kay attorney. Buhay na buhay ka sa kanya kapag napangasawa mo siya. Magkakaroon ng iba't ibang branch ang talyer mo. Halatang-halata ang plano mo, Mr. Mekaniko. Kinayom ni Aldous ang kamay sa gigil sa sinabi nito. Kahit sa imahinasyon, hindi niya naisip gawin ang mga sinabi nito. Pero hindi niya maalis ang ganoong kaisipan sa mga tao. Akala ng mga ito porke mahirap siya ay pera lamang ang habol niya kay Heaven. I may not be rich like her, but my business is stable. I can support my family and keep them from going hungry. Being a mechanic doesn't mean I can't build a good life for them. Maybe for you, but not for me. Seryoso niyang sabi bago tinalikuran ng lalaki. Napa-English na rin siya dahil sa inis dito. Alam naman niya. Minsan, basehan din ng kapwa Pinoy na kapag nag-i-English, medyo tumataas ang tingin sa'yo na hindi naman dapat. Hindi porket mekaniko lang siya ay pwede na siyang maliitin. Nagpalipas muna ng ilang araw si Aldous. Bago muling dinalhan ng pagkain si Heaven, pero hindi niya ito naabutan sa opisina. Ilang beses ganoon ang nangyari, at inisip niyang ayaw na nito sa mga niluluto niya.
Pansamantala muna siyang huminto dahil na rin sa dumadaming trabaho sa talyer. Aldous, napanood mo ba yung balita kagabi sa TV? Tanong ni Anton habang nag-aayos siya sa ilalim ng sasakyan. Hindi ako nanonood ng balita. Ano ba yun? Binalita sa TV na nahuli na yung totoong salarin sa pagkamatay ni Miss Roger. Mabilis umusad ang kaso dahil malakas ang ebidensya laban sa sospek. Biruin mo, may gang pala yun. Isa pa, isasagang nila ang mga lalaking nanggulo sa atin sa Tagayan sa kanto. Isa rin sa kanila yung naging customer natin dito. Yung muntik na bumaga kay Attorney Verdugo. Lahat sila nasa kulungan na ngayon. At bumaba naman ang tiwala ng publiko kay Attorney Ramos. Magaling din yung si Attorney Colorum. Nagawa niya pagsamasamahin sa kulungan ng mga kalaban niya. Walang komento si Aldous at patuloy lamang sa trabaho. LQ ba kayo ni Attorney Verdugo, Aldous? Muling tanong ni Anton. Hindi, bakit? Masyado ka kasing seryoso nitong mga nakaraang araw. Hindi ka na rin umaalis at maaga ka nagbubukas ng talyer. Kung hindi kayo LQ ni Attorney, baka may problema kayong dalawa. Wala kaming problema. Tugon niya na parang pinapaniwala rin ang kanyang sarili. Ilang linggo na rin niyang hindi nakikita at nakakausap si Heaven. Naging abala siya sa talyer at plano niya rin itong dalawin kapag nakaluwag-luwag siya sa oras. Maiintindihan ko kung aminin mong may problema kayo. Minsan kasi mahirap ding intindihin ng mga babae. Suyuin mo na lang at magiging okay na rin kayo. Sige, salamat. Tugon na lamang niya para matigil na ito. Pasado 8:00 na nang makauwi ng bahay si Aldous. Ngunit nagtaka siya nang makita ang nakahimpil na sasakyan sa tapat ng bahay nila. Ginarahe muna niya ang motorsiklo at sa kusina siya dumaan na mas malapit kaysa sa main door. Aldous, anak. Salubong ng nanay niya at mapapansin ang kaba sa itsura nito. Bakit po, inay? May nangyari ba kay Amil? Ayos lang ang kapatid mo, iho. Natutulog na siya, pero may naghihintay sa'yo sa salas. Sino po? Pamilya ni Attorney Verdugo. Narito ang kapatid at mga magulang niya. Parang tinakasan ng kulay ang mukha ni Aldous. Hindi takot ang nararamdaman niya kundi pag-aalala. Nagmamadali siyang pumunta sa salas at nakita roon ang 3 bisita na pawang mga seryoso habang nakaupo. Intimidating ang mga ito lalo na ang mag-asawang Verdugo. Magandang gabi, ma'am, sir. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Magalang niyang tanong. Tell me the truth, young man. What exactly is your relationship with our daughter, Heaven? Kinabahan si Aldous sa maotoridad na boses ni Mr. Verdugo, pero kinalma niya ang sarili at buo ang loob niya itong sinagot. Magkaibigan lang po kami, sir. You've been visiting her office for a whole month, yet you claim she's only your friend? Then you suddenly stop. No calls, no messages, nothing. That's unbelievable. Galit na sabi naman ni Mrs. Verdugo. Ma'am, I'll be honest with you. Huminga ng malalim si Aldous para mag-ipon ng lakas ng loob. Kaharap niya ngayon ang pamilya ni Heaven at kailangan niya maging totoo sa nararamdaman. I really like her. Pero natatakot po ako na pag-usapan siya ng mga tao at mahila ko pa ibaba ang reputasyon niya at ng pamilya niya. Wala namang iniingatang reputasyon si Heaven kundi matulog lang. Mahinang sabi ng nakababatang Verdugo. Mahina itong siniko ni Mr. Verdugo. Tumikhim ang lalaki at bumalik ulit sa pagkaseryoso. Kung gusto mo pala ang kapatid ko, bakit hindi mo siya pinupuntahan sa ospital? O baka hindi mo alam na ilang araw na siyang naka-confine? Muling sabi ng kapatid na lalaki ni Heaven. Naka-confine si Heaven? Anong nangyari sa kanya? Saang ospital? Parang nagblanko ang isip ni Aldous sa pag-aalala. Gusto na niyang puntahan si Heaven, pero hindi niya alam kung saan. May malubhang sakit si Heaven. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Naluluhang sabi ni Mrs. Verdugo. Pilit nitong nilalabanan ang sarili na wag umiyak. Nawalan ng lakas sa mga tuhod ni Aldous at pabagsak siyang napaupo sa sofa. Pakiusap, sabihin niyo po kung nasan siya. Gusto kong makita si Heaven. Nakikiusap niyang sabi habang nakayuko. Ngayong nalaman niyang may sakit si Heaven, napatunayan niyang hindi lang simpleng paghanga ang nararamdaman niya para sa dalaga. Napuno ng pagsisisi ang dibdib niya kung bakit pinatagal pa niya ang ilang linggo na hindi ito puntahan. She was confined at St. Avalon General Hospital, private room 1207. Tugon ng kapatid ni Heaven. Mabilis nagpaalam si Aldous sa kanya kinuha ang helmet at susi ng motorsiklo bago umalis. Pinuntahan niya sa nasabing ospital si Heaven at hindi niya maiwasang maawa sa itsura ng dalaga. Nakahiga ito sa kama, maputla at halata ang pamamayat. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay nito. Heaven, I'm sorry. Hindi ko man lang napansin na may sakit ka. Simula ngayon hindi na ako aalis sa tabi mo.
Pangako aalagaan kita. Mahina niyang sabi saka inilagay sa pisngi niya ang kamay ng dalaga. Kinabukasan, nagising si Heaven na tila may mabigat na nakadagan sa kamay niya. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang natutulog si Aldous habang yakap ang braso niya. Anong ginagawa niya rito? Mahina niyang sabi para hindi magising ang lalaki. Napatitig na lang si Heaven sa mukha ni Aldous. Sa tuwing naaalala niya ang pangmamaliit nito sa sarili, nasasaktan siya. Hindi niya ito hinuhusgahan batay sa estado o uri ng buhay. Ang tinitingnan niya ay ang ugali nito at kung paano siya nito tratuhin. Marami siyang gustong sabihin ng araw na yon. Gusto niyang palakasin ang loob nito. Ipakita na mas angat ito kaysa sa ibang lalaking nakilala niya. Pero wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, itinaboy pa niya ito. Nalulungkot siya sa ideya na kaya siyang tiisin ng binata. Pero pasimple pa rin niya itong binibisita sa talyer para makita niya. Tila hindi naman ito apektado sa nangyari. At yun ang mas nagpasakit sa puso niya. Do I have a special place in your heart, Aldous? Because you already occupy mine. Noong una, gusto lang niyang matikman araw-araw ang mga luto nito. Pero nang magtagal, unti-unti siyang nahulog sa binata. Labis siyang nasaktan nang mas iniisip pa nito ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa iniisip at nararamdaman niya. Akala ko baliwala lang ako sa iyo, Aldous. Pero narito ka na naman at guguluhin ang damdamin ko. Bumuntong hininga si Heaven at dahan-dahan niyang binawi ang kamay sa binata. Nang magawa niya, pumasok siya sa banyo at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang sarili sa salamin. Oh my God! Ano nangyari sa mukha ko? Malakas niyang sabi. Heaven, ayos ka lang ba? Narinig niyang tanong ni Aldous habang kumakatok sa pinto ng banyo. Sino naglagay ng makeup sa akin? Mabilis siyang naghilamos para mawala ang makeup sa mukha niya. Nagmukha siyang may malubhang sakit dahil sa makeup na yon. Tinuyo lang niya ang mukha gamit ang tissue bago binuksan ang pinto. Heaven! Napako sa kinatatayuan si Heaven nang bigla siyang yakapin ni Aldous. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito habang nakasandal ang kanyang pisngi sa malapad nitong dibdib. Ang init ng katawan nito ay tila naglakbay hanggang sa kanyang muka. Pakiramdam niya namumula na siya ngayon. Thanks God at walang nangyaring masama sa'yo. Ayos ka lang ba? Hindi pa man siya sumasagot, maingat na siyang binuhat ni Aldous pabalik sa kama. Napakunot noo pa ito at napatitig sa mukha niya. Waring nagtataka ito at hinawakan ang pisngi niya. Napakislot si Heaven na tila na kuryente sa simpleng pagdidikit ng mga balat nila. Sorry, nagulat lang ako dahil bumalik agad sa normal ng kulay at itsura mo. May naglagay lang ng makeup sa akin at hindi ko alam kung sino. Bakit ka pala narito? Akala ko didistansya ka na sa akin. Nagtatampo niyang tanong. Hinawakan ni Aldous ang kamay niya at ikinulong sa dalawa nitong palad. Simula sa araw na to, hindi na ako aalis sa tabi mo kahit itaboy mo pa ako. Aalagaan kita hanggang gumaling ka. Umasa na naman ang puso ni Heaven sa madamdaming pananalita ni Aldous. Nararamdaman niya ang katapatan nito, pero nagtataka siya sa sinabi nitong aalagaan siya hanggang gumaling. Bakit mo naman gagawin yun? Wala naman akong Mahal kita, Heaven. Natigilan siya. Bumilis ang tibok ng puso niya at nag-init ang kanyang mga mata. Samot-saring emosyon ang naramdaman niya, pero nang ibabaw ang kasiyahan. Kuhang-kuha ni Aldous ang damdamin niya, pero nakapagtataka ang biglaan nitong pagtatapat sa kanya. Nakakagulat ka naman, Aldous. Bigla ka na lang nagtatapat. Dahil ayokong may masayang kahit isang minuto na kasama kita. Please, Heaven, lumaban ka. Narito kami ng pamilya mo. Hindi ka namin iiwan. Mas lalo na ako. Narito lang ako sa tabi mo. Teka, nakita kayo ng pamilya ko? Nagtataka niyang tanong. Oo, pumunta sila sa bahay at sinabing nakakonfine ka ngayon sa ospital. Pinuntahan agad kita nang malaman ko may malubha kang sakit. Sobra ako nag-alala sa kalagayan mo, Heaven. Napasinghap siya at namimilog ang mga mata niya sa gulat. Malubhang sakit? Sino nagsabi sa iyo niyan? Ang pamilya mo. Bahagyang napapikit si Heaven. Umandar na naman ang pagka-OA ng pamilya niya. Wala akong malubhang sakit, Aldous. Nahilo lang ako kahapon dahil ilang gabi akong hindi makatulog. Dinala nila ako sa ospital para maturukan ng pampatulog at makapagpahinga na rin. Malubhang sakit na ba para sa kanila ang hindi ko pagtulog? Siguro sila rin ang may pakana ng makeup ko para magmukhang malubha ang sakit ko. Ang OA talaga nila. Nakakahiya at naistorbo ka pa. Sigurado ka ba o ayaw mo lang sabihin sa akin na may sakit ka? Aldous, hindi mo naman alam kung gaano ka-OA ang pamilya ko. Pwede tayong ipakasal ni na mommy at daddy ngayon kung gustuhin nila.
Si Hel, yung kapatid kong buwang, gagawin niya rin ang lahat maikasal lang ako at umalis sa bahay namin. Ganon sila ka-overacting. Huwag ka nang magtaka kung bakit sinabi nila na may malubha akong sakit. Siguro gusto na nila akong palayasin sa bahay. Sa bagay, nakakainis na rin naman palaging kumanta ng password sa gate ng bahay namin. Heaven, handa ka bang umalis kung papalayasin ka nila? Gusto mo bang manirahan kasama ko? Hindi ko man maibigay ang marangyang buhay sa'yo, pero kaya kong ibigay ang komportable at masayang pamilya sa'yo. Pangako, aalagaan kita sa abot ng makakaya ko. Ako ang magiging sandalan mo sa panahong mahina ka at magiging kakampi mo sa bawat laban na haharapin mo. Piliin mo lang akong makasama at hindi na kita bibitiwan pa. Saad nito nang hindi inaalis ang titig sa mga mata niya. Napangiti si Heaven. Masaya siyang marinig ang mga salitang yun kay Aldous. Sa kabilang parte ng isip niya, nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya. Kung hindi sa pagiging OA ng mga ito, hindi niya maririnig kay Aldous ang mga salitang binitiwan nito. Masaya ako marinig yan mula sa iyo, Aldous. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero yan din ang nararamdaman ko ngayon. Let's just enjoy this together first. Ayoko magmadali tayo. Ngumiti rin si Aldous sa kahinalika ng kamay niya. Magpakasal na kasi kayo. Narinig ni Heaven ang boses ni Hel na kapapasok lamang sa silid niya. Kasunod nito ang mga magulang niya, maging ang nanay ni Aldous at kapatid na si Amil. Doon din naman kayo pupunta, bakit patatagalin niyo pa? Sayang ang binayad ko sa makeup artist para lang magmukha kang may sakit, Heaven. Tapos mababaliwala rin ang pag-arte ni na mommy at daddy para kabahan si Aldous. Kasabot pa namin si Nanay Diwata para mas kapanipaniwala. Pakasalan mo ng kapatid ko, Aldous, para umalis na yan sa bahay. Sadista kasi yan kahit Heaven ang pangalan. Mas bagay sa kanyang pangalan kong Hell. Pinanlisikan ni Heaven ng mga mata ang kapatid niya, pero ngumisi lamang ito sa kanya. Tumayo naman si Aldous at hinarap ang kani-kanilang pamilya. Kahit ako, gustong-gusto ko ring pakasalan si Heaven, kahit ngayong araw. Pero kailangan ko munang pag-ipunan ng lahat para sa kanya. Gusto ko maramdaman niya na siya ang pinakamagandang bride sa araw ng kasal namin. Huwag ka na mag-ipon, Aldous. Sagot namin ang kasal niyong dalawa. Pangungulit pa rin ni Hel. Hoy, Hel, ganyan mo ba ka gustong umalis ako sa bahay, ha? Singhal niyang tanong sa kapatid. Kunwari ka pa, gusto mo rin naman. Hindi ka nga makatulog ka, iisip kay Aldous eh. Sikreto mo pa siyang binibisita sa talyer para makita, tapos uuwi kang malungkot at nagmumukmuk. Nag-init ang mukha ni Heaven sa pangbibisto ni Hel sa kanya. Aawayin pa sana ito, pero nagsalita na ang daddy niya. Heaven is our only daughter, Aldous. We wouldn't push her away if we didn't see how deeply you love each other. We only want what's best for her. I know you're a good man, and I trust that you'll love her with all your heart. So please marry her. Ayoko makita na hindi natutulog ang anak ko. Mas nakakapag-alala yun kaysa na magkasakit siya. Pakiusap ni Mr. Verdugo. Napanguso pa si Heaven dahil nag-alala talaga ang mga ito nang hindi siya makatulog. I heard what you said with one of my employees in my law firm's lobby, Aldous. I must say, my daughter has chosen the right man. Nakangiti namang sabi ng mommy niya. Anak, inipon ko sa bangko ang perang napapanalunan mo noon sa mga laban mo. Hindi ko ginastos lahat ang binibigay mo sa akin. Inihanda ko yun kung sakaling magdesisyon ka magpakasal at magkapamilya. Alam kong hindi lahat ng oras nasa amin ni Amil ang buhay mo. Kailangan mo rin isipin ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Narito lang kami palagi at susuporta sa'yo. Madamdaming sabi ng nanay ni Aldous. Okay, it's settled. May bendisyon na kayo mula sa amin. Ihanda na natin ang kasal ninyong dalawa. Nakangiting sabi ni Hel. Mukhang mas excited pa ito kaysa sa kanya. Diwata, pag-usapan na natin ang mangyayaring kasal ng mga anak natin. Saad ng mommy ni Heaven saka nito marahang hinila palabas ang ginang kasama ang daddy niya at si Amil. Ikakasal ka na rin sa wakas, Heaven. Hindi mo na ako mababatukan. Biro pa ni Hel bago sumunod sa kanilang mga magulang. Nagkatinginan na lang sila ni Aldous at napangiti sa isa't isa. Pinangunahan man sila ng kanilang pamilya, pareho naman silang hindi tumututol sa desisyon ng mga ito. Magiging Mrs. Peralta ka na, Heaven. Salamat at hindi ka tumutol sa desisyon ng mga magulang natin. Hindi ko binibigo ang kagustuhan ng mga magulang ko kahit OA sila. Pareho lang naman kami ng gusto at tinulungan lang nila akong tuparin yun. Gusto rin kitang makasama, Aldous. Nakangiti niyang tugon. Muli siyang niyakap ni Aldous at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang magaan nitong halik sa pisngi niya. Natural talaga rito ang pagiging gentleman dahil ramdam niya ang pag-iingat nito sa kanya. I love you, attorney.
Masuyong anito nang mahagkan siya. Mahal din kita, Aldous. 3 buwan matapos pagkasunduan ng kasal ni na Heaven at Aldous, naganap na rin ang kasal ng dalawa. Pinili nila ang isang maliit ngunit eleganting simbahan para sa seremonya, kung saan naroon ang kanilang pamilya, malalapit na kaibigan at piling mga bisita. Dahil sa yaman ng mga kamag-anak ni Heaven, nakatanggap sila ng mga mamahaling regalo mula sa mga ito. Bahay, lupa, sasakyan, tseke, at mga high-tech na appliances. Hindi na nila kailangan bumili ng mga gamit dahil halos na kompleto na yon sa mga regalo pa lang. Pagkalipas ng ilang taon, bagamat nararanasan din nilang magtalo paminsan-minsan, hindi nawawala ang respeto nila sa isa't isa. Mabilis nilang nasosolusyonan ang problema dahil alam nilang normal yon sa mag-asawa. Mas tumibay naman ang kanilang pagsasama nang dumating ang panganay nilang anak na lalaki. Ito ang naging buklod para mas lalo silang magsumikap sa buhay. Napalaki ni Aldous ang kanyang talyer, habang si Heaven naman ay patuloy sa trabaho bilang abogado, at hindi mawawala rito ang pagiging antukin na isa sa minahal ni Aldous. Sa buhay, ang pagmamahal at pagtitiwala ang pinakamahalagang puhunan na magdadala sa tunay na kaligayahan. Hindi mahalaga kung gaano mo katagal kakilala ang isang tao. Ang mahalaga ay kung paano ninyo pinapahalagahan ang isa't isa, kung paano kayo nagmamahalan sa hirap at ginhawa, at kung paano nyo tinutupad ang pangako ng bawat isa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.